Magandang araw sa inyong lahat. Rowella nga pala. Nais ko lang ding ibahagi sa inyo itong kwento. Bale, hindi ko po ito personal na karanasan. Sa halip, naranasan ito ng kaibigan ng aking ina. Natawagin na lang natin sa pangalang Loida. Sa aking pagkakatanda, base sa kwento ni nanay, itong si Tita Loida daw ay taga-Antique. Hindi ko lang alam kung saan na nga ba sila ngayon nakatira. Noong mga panahong yun kasi ay nagdadalang tao daw itong si Tita Loida. Bali kasama rin naman niya noon ang kanyang asawa na tawagin po nating Nilo. Noong malaman kasi nito na mag-aapat na buwan na lang at manganganak na itong si Tita Loida, ay tumigil siya sa kanyang pagtatrabaho at nagpa siyang alagaan yung kaibigan ni nanay. Dahil liblib yung kanilang baryo, nabahala rin itong si Tito Nilo. Hindi rin kasi lingid sa kanyang kaalaman ang posibilidad na aswangin nga itong si Tita Loida. Tuwing gabi bago sila matulog, nagsisiga daw sila pagkatapos ay nilalagyan nga nila ng asin. Sa kaparaan ng yun daw kasi ay hindi makakalapit yung aswang sa kanilang bahay para aswangin itong si Tita Loida. May mga alam din kasing pangontra yung asawa nito. Kaya kahit papano ay nagtatabi siya ng mga bagay na makapagpoprotekta sa kanila. Lalong-lalo na sa sanggol na nasa sinapupunan nito. Ngunit isang gabi raw noon, na bilog nga yung buwan. Nasa 6 na buwan na rin daw yung pagbubuntis noon ni Tita Loida. Dahil malakas nga yung ulan ng gabing ito, hindi raw nila nagawang magsiga sa may labas ng kanilang bahay. Hindi naman daw sila nabahala dahil maulan nga raw at marahil ay wala namang aswang yung aaligid sa kanilang bahay. Noong mga panahong naghahanda pa lang sila ng kanilang hapunan, nakapansin na raw itong si Tita Loida ng medyo kakaibang amoy sa kanilang paligid. Tinanong pa nga raw niya ang kanyang asawa kung napapansin din daw ba niya ito, na umalingasaw nga talagang amoy. Pero yung tanging sambit lamang daw ni Tito Nilo ay baka singaw lamang ng lupa, lalo at maulan nga. At dahil nga sa sinabing yun ng kanyang asawa, kahit papaano ay nakampante naman daw si Tita Loida at hindi na nga gaanong nag-alala pa sa kung anumang nangyayari. Noon din ay nagpa siya na nga lang silang kumain at nagpahinga na rin agad pagkatapos. Dahil medyo malamig yung panahon, hindi nagtagal ay nakatulog na nga rin sila ng mahimbing. Wala rin silang naramdamang kakaiba sa paligid, maliban lang sa amoy na parang singaw ng lupa na hinaluan ng parang dumi ng manok. Ngunit makaraan nga yung ilang oras ng kanilang pagkakahimbing ay tila nagising daw yung ulirat ni Tita Loida dahil sa hindi niya maipaliwanag na pakiramdam. Hindi rin daw niya alam kung totoo nga bang gising siya ng sandaling yon dahil may nauulinigan naman sa paligid nito. Ang labis na ipinagtataka niya ay hindi nga niya magalaw yung kanyang katawan na parang namamanhid daw po ito. Sinubukan niyang imulat yung kanyang mga mata pero hindi daw niya yon magawa. Walang ano-ano, may nakita siyang parang 2 mapupulang bagay sa hindi kalayuan. Dahil sa nangyayaring yon sa kanya, alam na nga ng kaibigan ni nanay na binabangungot siya. Sinubukan pa rin daw niyang igalaw yung kanyang katawan, pero habang pinipilit nga nito ay lalo nga siyang nahihirapan. Sinusubukan din daw ni Tita Loida na tawagin yung kanyang asawa, pero wala raw boses na namutawi sa kanyang bibig. Ilang sandali pa, lalong nataranta itong si Tita Loida nung makita niyang nasa tabi na nga niya yung mapulang bagay na kanina ay medyo malayo pa sa kanya.
Noon din ay napansin nga niya yung mapulang nakita niya ay mga mata pala ng isang nilalang na parang kawangis daw ng paniki. Pero kung makatitig daw yun ay parang tao. Nagbabaga daw yun at nanilisik. Ang mas nagpagimbal pa nga sa kanya ay nang mapansin ito na naglalaway daw yon habang nakasilip sa may siwang ng kanilang sahig. Walang ano-ano ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang tiyan itong si Tita Loida. Pakiramdam daw niya ay hinihiwa ito at hinuhugot yung kanyang lamang loob. Napansin din daw niya na naninigas yung bandang puso nito at tila nagiging malikot daw yung sanggol na nasa loob ng kanyang tiyan. Habang nangyayari nga yon, parang nanghihina raw yung kaibigan ni nanay na parang may pumipigil daw sa kanyang paggalaw. Noong mga panahong yon, napansin nga ni Tita Loida na hinihipo na ng kung anong nilalang ang kanyang tiyan. Ito ay habang parang binabangungot pa rin daw yung kanyang pakiramdam. Pinilit nga niya lalong makagalaw habang umuungol. At dahil sa kanyang ginawa, ay nalimpungatan nga raw si Tito Nilo. Pupungas-pungas daw yung asawa nito na bumangon. At nang makita raw niyang tila nahihirapan si Tita Loida, agad daw niya itong tinawag habang niyuyugyog hanggang sa magising na nga ito ng tuluyan. Pagkagising ni Tita Loida, hindi siya makapaniwala sa kanyang naging panaginip. At agad niyang sinabi kung ano nga ba yung laman nun. Pagkatapos magkwento ni Tita Loida, ay mabilis na umalis yung kanyang asawa para kumuha ng tubig na maiinom. Ngunit nang makaalis sa silid nila si Tito Nilo, doon ay lalong kinilabutan daw si Tita Loida. Nakarinig daw kasi ito ng pagkaluskos sa ilalim ng kanilang bahay. At nang silipin niya yung silong sa pagitan ng sahig na kawayan, doon ay nakita nga niya ang mapupulang mga mata na nakatingala rin sa kanya. Pagkakita niya ng mga matang yon, biglaan daw na kumirot yung kanyang tiyan. Noon din ay may kung anong naramdaman itong si Tita Loida, na parang may dumampi daw sa kanyang pusod. Hinawakan nga niya ang kanyang tiyan, ngunit wala siyang napansing kakaiba, maliban lamang sa malagkit na likido na kanyang nahawakan sa may bandang pusod. Napatingin daw siya sa bahagi ng sahig kung saan banda nakatapat yung kanyang tiyan. Banig lang kasi yung kanilang hinihigaan at nakalabas raw noon sa banig yung kalahati ng katawan ni Tita Loida para silipin yung silong. At yun nga po, pagkasilip niya, doon nga siya napasigaw ng malakas dahil may nakita raw siyang parang sinulid na lumusot sa pagitan ng sahig at nakadikit na sa kanyang tiyan. Nung una ay nakala raw ni Tita Loida na namamalikmata lamang siya dahil kakagising lang daw niya. Pero nang makita niyang gumagalaw yon na parang ahas ay lalo nga siyang nabahala. Napaatras daw si Tita at kasabay ng kanyang paglumpasay sa sahig ay nakabalik na nga rin si Tito doon sa kanilang kwarto. Nadala yung isang basong tubig. Maging si Tito Nilo ay nagulat nang makita niya ang nagbabagang mata na nasa silong ng kanilang bahay. Napamura nga siya ng malakas at nagbanta. Pero hindi pa rin umaalis yung aswang na iyon. Dahil dumadaing na nga daw si Tita Loida, ay mabilis nga siyang nilapitan ng kanyang asawa. At pagkalapit daw ni Tito kay Tita, doon nga sinabi ni Tita Loida na inaaswang siya. Sinabi pa nga niya na parang may kung anong hinigop yung aswang, gawa ng pagdampi ng mahabang dila nito sa kanyang tiyan.
Labis nga yung naging galit ng kanyang asawa ng mga panahong yon. Kaya ibinigay nga niya ang tubig kay Tita Loida. At pagkatapos ay iniabot daw niya yung buntot ng pagi na nakasabit sa ibabaw ng kanilang bubungan. Alam niya kasing magagamit daw niya yon kapag malagay sila sa alanganin. Kaya nga raw siya bumili nun. Pagkakuha nga niya nun, ay mabilis siyang bumaba sa kanilang bahay. Nataon naman noon na may narinig siyang kaluskos kaya binilisan daw ni Tito Nilo ang kanyang paggalaw. At pagkababa raw niya, naabutan niya yung itim na nilalang na papalis na sa may silong ng kanilang bahay. Dahil doon, tumakbo na nga si Tito Nilo para lapitan yon. Wala siyang naging pakialam kung madudulas ba siya o ano. Ang mahalaga kasi sa kanya ay magawa niyang paslangin yung aswang na pilit na binibiktima yung kanyang asawa. Dahil nahirapan nga yung aswang sa pag-alis doon sa may silong ng bahay. Gawa ng merong mga panggatong na nagkalat doon, ay hindi nga siya kaagad nakalabas ng mabilis. Sakto ring makakaalis na nga sana yung aswang sa mailalim ng bahay ni na Tita Loida. Nang makalapit naman sa kanya si Tito Nilo. Buong lakas yung hinagupit ng buntot ng pagi ni Tito Nilo. At sa bawat paghambalos niya ng kanyang panlaban ay napapahiyaw daw yung aswang na yon dahil sa sakit. Kita rin daw ni Tito Nilo na hindi naghihilom yung sugat nito na dulot ng buntot ng pagi. At dahil dito ay lalong lumakas yung kanyang loob. Hindi raw siya tumigil sa paglatigo sa aswang na yon. Hanggang sa ang pag-ungol nito ay parang ungol na ng isang taong nasasaktan. Minura ulit niya yung aswang na yon at sinabihang magpakilala na nga sa kanya. Sinabi pa raw ni Tito Nilo na sa oras na hindi magpakilala yung aswang ay papatayin niya nga ito. Ngunit hindi pa rin daw nagpatinag yung nilalang. Ipinagpatuloy nga ni Tito Nilo ang kanyang ginagawa hanggang sa mapalumpasay na nga yung aswang malapit doon sa may haligi ng kanilang bahay. At dahil doon, nagkaroon ng ideya itong si Tito Nilo na kung hindi naman talaga niya mapapaamin yung aswang ng tunay niyang pagkatao, ay igagapos na lang daw niya iyon sa haligi ng kanilang bahay. Dahil napagpasya na nga niya kung ano yung kanyang gagawin, ay nilatigo nga niya ulit yung aswang na iyon. Agad nang napahiga sa lupa yung aswang na iyon nang matapos na nga sa kanyang ginagawa si Tito Nilo. Noong una inakala niyang patay na nga rin yung nilalang. Ngunit nang marinig niya yung ungol nito ay napagtanto niyang buhay pa rin pala ito. At noong mga panahong yon, iginapos nga raw ni Tito Nilo yung aswang na iyon sa kanilang haligi. At dinagdagan pa raw niya ng tali ng baging ng makabuhay. Dahil alam niyang isa rin yung pangontra sa mga aswang. Ngunit dahil naisip nga ni Tito Nilo na baka makawala pa rin yung aswang dahil sa kanyang pagpupumiglas gawa ng hapding dulot ng makabuhay, pati na rin ang buntot ng pagi, ay talagang itinali nga raw niya iyon ng mabuti. Nang masiguro nga niyang hindi na makakawala yung aswang na iyon, ay bumalik na raw siya sa loob ng kanilang bahay. At naabutan daw niya si Tita Loida na umiiyak. Akmang tatanungin na nga sana niya ito kung ano nga bang nangyari. Ngunit ganoon na lamang din yung kanyang panlulumo nang makita niya na merong bakas ng dugo sa kanilang sahig. Tinanong nga niya si Tita Loida kung ano nga bang nangyari. Ngunit sa halip na tumugon sa kanyang tanong, ipinakita na lang daw ni Tita Loida yung kanyang pagdurugo at meron ngang lumabas sa kanya. Hawak-hawak raw nito ang isang sanggol. Nahalatang hindi pa nga nabubuo ng tuluyan pero lumabas na nga
kay Tita Loida. Tama po kayo nang narinig. Sa hindi inaasahan ay bigla na lamang nanganak na hindi pa dapat itong si Tita Loida. Hindi na rin napigilan ni Tito Nilo ang pagpatak ng kanyang luha. Wala na silang nagawa noon kung hindi yung tanggapin na lang na nakunan nga si Tita Loida dahil sa kagagawan ng aswang na kanyang ikinapos. Kaya tinulungan nga niya yung kanyang asawa. Inasikaso raw niya ito sa mga nangyari upang hindi naman mapahamak pati si Tita Loida. Parang sila-sila na lang daw yung gumawa ng lahat dahil wala namang kumadrona. Grabe yung pagmumura ni Tito Nilo noon dahil sa galit na kanyang nararamdaman. At halos mabaliw daw siya sa kanyang nararamdaman. At syempre hindi nga sila sigurado kung ligtas na ba itong si Tita Loida dahil nagdurugo pa rin daw ito. Kaya't humingi na nga raw sila ng humingi ng tulong. Buong lakas raw na sumigaw ng sumigaw noon si Tito Nilo upang merong makarinig sa kanila. At sa kabutihang palad naman, mailan silang kapitbahay na nagising. Kaya't agad daw itong nagtakbuhan sa kanilang bahay. Sinabi nga ni Tito Nilo kung ano nga bang nangyari. At dali-dali naman daw nilang tinulungan itong si Tita Loida. Mabuti na nga lang at ang isa sa kanila ay merong tricycle. Kaya nagpasya nga silang dalhin sa ospital si Tita Loida. Subalit pagkababa nila sa kanilang bahay, sinabi raw ni Tito Nilo ang patungkol doon sa aswang na kanyang itinali. At sinabi pa niyang nais nga niya itong patayin. Pinuntahan nga niya yung haligi kung saan nakagapos yung aswang na yon upang sana'y tuluyan na nga yung nilalang. Ngunit pagkarating daw niya doon, ay nakita nilang hindi na gumagalaw yung aswang at hindi na rin humihinga. Sa kadahilan ng yon, naisipan nga nila na isakay na lang din sa tricycle yung aswang na yon at hinulog na lang daw nila sa tulay kung saan merong tubig na patungo din doon sa dagat. Yun nga raw yung kanilang ginawa. At nang makarating nga sila sa tulay, talagang hinulog daw nila at hinayaang anurin ng rumaragas ang tubig. Agad rin silang umalis at tumungo doon sa ospital. Hanggang sa mga panahong yon ay hindi pa rin binibitawan ni Tita Loida yung kanilang anak. Kaya nang makarating na nga sila sa ospital, sinabihan daw si Tito Nilo na ilibing na lamang yon. Nagkataon rin daw noon na yung doktor na umaasikaso sa kanila ay nakapagtatakang naniniwala rin umano sa mga aswang. Kaya't hindi raw sila hinusgahan ito sa kanilang naging paliwanag. Dahil nga sa nangyaring yon, nagdulot po yun ng kakaibang trauma sa mag-asawa. Kaya't umalis nga sila sa lugar na iyon at sinubukang kalimutan ang bangungot ng kanilang buhay. Ang iilan namang nakaalam ay pinanatiling lihim yung mga nangyari. At wala na rin daw silang narinig tungkol sa aswang na iyon o kung meron bang pamilyang naghahanap. Kaya't ibinaw na lang nga nila sa limot yung lahat ng mga nangyaring yon. Siguro dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong mga nakikinig dito.